Upang Ilonggo, please subscribe and like and share. Grabe. Eto na guys. Pangulong Bongbong Marcos walang kapaguran na iniikot ang mga transportasyon. Kung matatandaan natin nakaraang araw, mga kababayan, ang ating Pangulo ay nandoon po sa MRT3 para ina-anunsyo ang good news para sa ating mga commuters na tuwing linggo kapag kasama ang kanilang pamilya, barkada, meron 1+3 na promo na handog ang ating Pangulo para sa ating mga commuters, mga kababayan. Grabe, no? O, good news yan. Na sinasabi ni Harry Roque, sa loob daw ng 3 taon na pamumuno ni BBM, yan lang daw ang pinagmamalaki ni PBBM. Eh paano ba naman kasi? Iyan lang ang tinitingnan ninyo. 'Di ba? Pero kung titingnan nyo, lahat na ginawa ni BBM, ay wala pa kayo sa ganito. Oh. Walang-wala kayo nung panahon nyo. 'Di ba? O sa mga DDS dyan, nung panahon nga ng amo ninyo dyan, sa loob ng kanyang 3 taon, kung anong mga proyekto ang natapos nila. Sa loob ng kanilang 3 taon, o Harry Roque, sumagot ka nga dyan. Kung sa loob ng 3 taon, anong mga proyekto ang natapos ninyo sa loob ng 3 taon nyo? O, ang sinasabi mo, walang proyekto, ano yung mga titulo ng lupa na binigay ng ating Pangulo sa mga magsasaka? Ano yung Pasig Esplanades na ngayon ay napapakinabangan na ng sambayan ng Pilipino? Ano yung solar power irrigation? Solar pump irrigation. Oh, solar pump. 'Di ba? Patubig para sa ating mga magsasaka, yung mga dam. Meron pang pinakamalaking solar dito sa bansa natin na tinatayo na rin. At ang mga proyekto na naiwan ninyo ay itinuloy ng Pangulo para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino. O, ang kalsada naman, ang sinasabi ng ating mahal na Pangulo na farm to market road. Na grabe, no? Umabot na pala sa 1,200 kilometers ang napagawang kalsada para sa farm to market road ng ating Pangulo para matulungan itong ating mga kababayan. At saka yung mga sinasabi niyong flood control, nahanap ninyo, marami na rin flood control ngayon. Ngayon ay napapakinabangan sa panahon ng tag-ulan. O, yun nga lang sa Davao. 51 billion yung flood control dyan. Ano nangyari? Sa 51 billion na flood control. Ngayon po, matindi pagbaha ang nararanasan ngayon ng Davao dahil sa malakas na pag-ulan. O, asa na yung 51 billion na flood control dyan? Oy. Diba? Eto po, mga kababayan, ang ating Pangulo, walang kapaguran. Ngayon na naman, kahapon, mga kababayan, share ko lang sa inyo sa lahat nating viewers. Kahapon, binisita ng ating Pangulo ang Ninoy International Airport, mga kababayan. Kasama nga dito ang chairman na si Ramon Ang, mga kababayan ng San Miguel. Diba? Sama ito nag-ikot dito sa NAIA Terminal. Hindi ng ating Pangulo. Katulad ng ginawa niya din sa may MRT3. Inikot ang buong MRT at nagbigay ito ng good news para sa mga commuters. So dito naman, mas maraming good news naman dito sa may NAIA kasi marami siyang magagandang gagawin para sa ating mga pasahero at lalong-lalo na sa ating mga bisita, yung mga foreigner na pupunta dito sa bansa natin. At siyempre sa ating mga OFW, ang pinakaganda dito para sa ating mga OFW kapag sila po ay babiyahe na. So meron silang mga
kailangan puntahan kapag sila bibiyahe na, meron pong area na para lang talaga sa ating mga OFW. May pagkain, mga inumin. So, ganun po ang ka-special ang ating mga OFW pagdating dyan sa airport. So, ito pakinggan po natin ang mensahe ng ating Pangulo. No? Ayun dito sa kanyang sinasabi. Pakinggan natin. Good afternoon, everyone. So, you know, we just made an inspection. The reason why is meron kaming ina-assess na bago pang project. May bagong project pa ang administrasyon sa NAIA Terminal. Para sa ating airport dito sa Maynila, para pabilisin ang pagdaloy ng ating mga travelers both in and out, lalong-lalo na ang mga OFW. Para mapabilis ang ating mga kababayan na nagta-travel. At yung ating mga OFW, yan, siyempre, number one yan na talagang prioridad din ng ating Pangulo na mabigyan sila ng kaganhiwaan pagdating dyan sa may NAIA Terminal. Hindi na sila mahihirapan, no? Tuloy. Nung pinag-aaralan namin at pinag-uusapan namin, the best way is to go and look for myself. Kaya nandito tayo at tinignan ko at masasabi ko naman na marami na rin talaga tayong nakitang pagbabago. Especially, again, I'm always concerned dahil sa totoo naman, ang mga tigalabas, mga dayuhan na pumupunta rito, kung sila ba business traveler, sila turista, mabilis ang kanilang pagdaan sa airport at nakakalabas. Yung web yan, importante kasi yan, no? Kasi alam niyo naman, yung ibang lahi, mainitin. So, kailangan, no, ganun ang pagproseso sa kanila para mas maraming turista ang pumunta dito sa Pilipinas, no? At siyempre po, no, hindi yan magustuhan ng mga DDS kasi alam nyo, simula nang ginawa yan ng airport, siyang over yan sa San Miguel, kay Ramon Ang, marami nang patutsada ang mga DDS kung ano-ano na lang ang sinasabi. Pero ngayon, ang ganda na po ng airport, mga kababayan. So ngayon, mabilis na lang po, no, mga kababayan. Yung mga DDS na lang po ang nahihirapan kasi mahirap sa kanila ang magandang nagagawa dyan sa airport. Mahirap tanggapin. Tuloy. OFW ang inaalala namin. At kitang-kita natin na marami na ang mga pagbabago and the facilities for the OFW ay gumanda na. Ito na rin si Sec Boying because we looked at the immigration systems para malaman kung ano pa yung pwede natin pagandahin. So, I have also been hearing feedback, especially after Christmas, that may improvement talaga na nakita dito sa airport and I wanted to see it for myself. So not only was I able to see it for myself, but I also heard from the chairman of NNIC that we of all of the new continuing plans that he has to expand the airport so that we are able to handle and process more passengers and more travelers, more tourists, etc. Yan. Yan si Ramon ang mga kababayan, yung chairman ng San Miguel na grabe, sobrang yaman yan. Pero yan, nandyan siya para tulungan ang administrasyon. Diba? And to make the experience as pleasant as possible. Alam naman natin, ang tourism industry ang isa sa ating dinedevelop. Dapat ang experience ng mga bibisita sa atin, hindi naman napakahirap. Hindi sila nagdudusa. Yes, totoo yan. No? Para mas lalo silang maingganyo, no? Mas lalo silang babalik-balik sa Pilipinas kapag may ganyang serbisyo ang ating ang bansa natin. Maganda ang serbisyo para sa kanila. Hindi sila nahihirapan, mabilis ang proseso sa kanila. At siyempre po mga kababayan, alam naman natin na ang turista, ang turismo, ang isa sa nagbigay din ng malaking revenue sa bansa natin. Mga kababayan, malaki ang kinita din ng turismo dito sa bansa natin. Kasi mga kababayan, mas maraming mga turista ang nagtitiwala at pupunta dito sa bansa natin. Pero sabi ng mga DDS, sa mga DDS yan, mga kababayan, sinasabi nila kahit si Harry Roque, wala na daw mga turista pumupunta dito sa bansa. No? Yan ang propaganda nila kasi siyempre alam nyo naman, mga kababayan, yan talaga sila, wala hong magandang gagawin yan, walang magandang sasabihin yan, kahit nakikita nila maganda, pangit pa rin sa kanila. Kaya, bayanan natin yung mga yan. Tuloy. So,
nag-aantay ng matagal, wala silang makain, wala silang may stambayan. Naayos na nila ngayon yan. So, I'm very happy to see that there's progress. Hindi pa tapos ito. Marami pang gagawin. Ang ating concessionaire dito sa airport, and I'm looking forward to seeing those. Mabilis naman gumalaw ang chairman at saka ang ating secretary Vince. So I'm very optimistic that we will see results for that of those plans soon. All right? So ayan, mga kababayan, di ba, narinig nyo, meron pa silang mas maraming gagawin na para mas ma-improve pa ang airport natin. Grabe, no? Alam na, ganyan na gumalaw ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Talagang pinupunta niya na yung mga lugar, yung mga transportasyon na kailangan baguhin, tulad na lang sa MRT3 na nakita ng ating Pangulo. No? Kasi dapat ay gagawin itong EDSA, no? Papagawa yung EDSA. Yun nga lang, mga kababayan, nakita ng ating Pangulo na hindi ganun-ganun kabilis, kadali lang. Maraming matatamaan, maraming mahihirapan ng mga Pilipino, ng mga commuters. Kaya, ni-stop niya muna ito dahil meron silang bagong naiisip na bagong teknolohiya na makakatulong para mapabilis ang paggawa dyan sa EDSA. Yun nga lang, kailangan niya pag-aralan kung paano. Kaya na-stop muna ito ng 1 buwan. So, kasi nito na sana siya mag-start. Pero ngayon, hindi muna. Stop muna sa ayon sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sige po, mga kababayan, ano pong masasabi nyo sa ating Pangulong Bongbong Marcos? At syempre, no, sa chairman ng San Miguel na si Ramon Ang, isa sa mga alalay sa ating Pangulo diyan sa airport. Maraming salamat at magandang araw. Thank you.